Mm. So ito mga kababayan, umpisahan agad natin yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan, no, kay Mayor Magalong na kung saan ay sa sobrang kaipalan. 'Di ba? Ma'am Diana, hello po, and kay, Sir Pastor Jeffrey. Ayan, si Mayor Bida-Bida, dahil pa Bida-Bida, dahil epal, ayun, bumalik sa kanya ang tirada ni Yussi Claire Castro. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin yung banat ni Yussi Claire Castro at saka na tayo magbigay ng opinyon. Actually mga kababayan, ito matagal na natin itong content, paulit-ulit na lang. Kaya ayun nga ang nangyari. Ma'am Heidi Picar, hello po. So ito po, pakinggan natin mga kababayan kung paano supalpalin ni si Claire Castro si Magalong. Dahil mga kababayan, ganito po kasi. Ang sabi ni Magalong, napakabagal daw po ng investigasyon at wala pa daw pong mga nakukulong. Baka gusto ni Magalong siyang makulong. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Yung sir, tungkol doon sa flood control pa rin, mukhang nagbigay ng statement si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang bagal daw ng investigation sa flood control. Okay. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September, October, nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan, marami na pong na-issue na warrant of arrest at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa rocknetting. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang rocknetting according to the mayor, pero wala pa siya na pangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimula niya ng imbestigantong rocknetting. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rocknetting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Meron ding Yusek, na binanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Ang sabi niya, meron siya nag-implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng palas Yusek na makakasira ito doon sa credibility ng hanay ng prosecution? Muli, no, kung sino man po ang mga prosecutors dito, kung ano nagaganap na proseso sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung ano mga issues sa kanila. Pero muli, galing muli ang komento, Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento? Reportedly kay Mayor Magalong. Mayor Benji Magalong. Okay. So muli, no, sinabi ni Mayor Magalong na involved ang mga ito sa Flood na control? anomalya, tama, corruption. Budget insertions. Project insertion. Okay. So in other words, marami siya muli nababanggit na mga issues, pero wala pa rin siyang napapangalanan. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na hingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung 777. Namatay ang issue, walang anumang Nakulong. naimbestigahan. And at the same Ayan na mga kababayan. So ito po, gusto kong i-explain kasi baka naguguluhan kayo. Ano ba yung mga sinasabi ni Yussi Claire Castro? Ito unahin natin.
Mga kababayan, alam nyo naman na pagdating sa kwentuhan, hindi natin makakalimutan kasi hindi naman apelyido natin kalimot. Hindi pa naman tayo nag-uulyanin, hindi tayo amoy banig at walang kurikong yung ating likod. So, makakaalala pa tayo. So, ngayon mga kababayan, ang sabi kasi ni Mayor Benji Magalong, mabagal daw ang takbo ng investigasyon at pagpapakulong daw dito sa sangkot sa flood control. So ngayon mga kababayan, ang sagot nga ni Yusek Lloyd Castro, kung nababagalan siya, bakit yung sa rock knitting niya, di ba nagpabida-bida siya niyan? Di ba siya yung tumayo na di umano advisor? Di ba siya yung nag-implement dyan kay PBBM na alam niya lahat, kilala niya lahat, pero wala siyang pinangalanan. Di ba? Ngayon mga kababayan, according doon sa sinabing rock knitting, mga kababayan, hindi pa si PBBM presidente, alam na ni Magalong yung nakawan dyan sa rock knitting. Bakit? Ganito po yan. Ibinulgar po yan ni dating Senador Manny Pacquiao, mga kababayan, na ang rock knitting dyan sa Benguet, no? sa pangunguna ni, tawag dito, mga kababayan, ni yung nasa AXIS, si Yap. Sa pangunguna, mga kababayan ni Yap, no, ay 9 billion lang yan. 9 billion lang yung corruption dyan sa rock knitting sa Benguet. Pero, noong inilabas ni Manny Pacquiao yan, anong sagot ni Digong? Si Eric Yap. Yung rock knitting na yan, 9 billion lang yan. Nilabas na ni Manny Pacquiao yan. Alam ni Magalong yan kasi parte siya ng gobyerno ni Digong noon. Ito po yun, mga kababayan. Bakit kaya si Magalong tahimik pagdating sa rock knitting? Isakop naman niya yan. Kasi lugar niya ang Baguio. Bakit hindi niya naisabi na may korupsyon sa rock knitting? Ito yan, mga kababayan. Manny, Pacquiao, ito yan, rock knitting. Ito, sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, si Manny Pacquiao po ang naglabas niyan, mga kababayan, yung rock knitting na yan. Ngunit, mga kababayan, ay inano ni Digong. Makakita ka ba ng any animals na lalaki sa Ay, hindi. lalaki o babae? Hindi yan, mga kababayan. Pagdating sa sports naman, very supportive yung presidente natin para supportan yung mga atleta natin and Ito mga kababayan. 24 pounds. Bansa. Dahil po, pag tayo nilagay ng Panginoon dyan sa posisyon na yan, sa pagkapangulo ng ating bansa, dito nyo makikita sa kasaysayan ng politika dito sa bansa natin na mayaman, mahirap na nagnanakaw sa ating gobyerno, hihilain ko papunta sa kulungan. Hindi nyo pa nakikita yan eh. Hindi nyo pa nakikita pero nakarecord man yan sa television. Nakarecord man yan. Mark my word. Hindi ko kailangan magmura para ipakita ang tapang ko naman. Pero basta nasa tama ako, ipapakita ko sa inyo ang tama, ang katotohanan. Na itong mga nagsasamantala, nagnanakaw, perno, kaya ang taong bayan naghihirap dahil po yan sa kanila. Kaya po, pagdating ng panahon, mapapalakas na natin ang ating ekonomiya. Hindi natin mapapalakas ang ating ekonomiya hanggat nandyan yung mga kawatan dyan sa gobyerno. Maniwala kayo sa akin, itong sa akin ginagawa, itong aking ginagawa bayan, hindi ito para sa akin. Alam niyo, sa totoo lang, Sa totoo lang talaga, tama si Manny Pacquiao. Sa totoo lang kung hindi tumakbo si BBM, mananalo si Pacquiao eh. Bakit? Tama naman siya ang sinabi niya, itong ginawa kong pagtakbong presidente, hindi to para sa akin. Mayaman na siya eh. Nandiyan na sa kanya lahat eh. Meron na siya eh. Diyos ko, extravagant ang buhay ni Pacquiao. Yun kasing pagbulgar ni Pacquiao, mga kababayan, sinira kasi siya ni Digong eh. Ang sabi kasi ni Digong sa kanya, pangalanan mo, isabi mo sa akin. Sabi niya ganon. So, sabi niya, kung hindi mo mailabas yan, sabihin ko sa taong bayan na huwag kang iboto dahil sinungaling ka. Sabi ni Digong yan. Pero mga kababayan, ang katotohanan dyan, meron talagang nakawan. Inamin na ni Digong mismo sa DPWH, nilabas na ni Andaya, alam ni Marcoleta yan. Nagbubungol-bungulan, nagbibingi-bingihan sila.
'Di ba? So ngayon, mga kababayan, nilabas na ni Manny Pacquiao 'yan, yung about sa rackniting sa Baguio. 9 billion pa lang 'yan eh. Ngayon, nung nalaman na ni PBBM at binulgar na ni PBBM, umabot na ng 36 billion. Take note, bakit nga ba siya umabot ng 36 billion yung rackniting sa Baguio? Dahil noong binulgar ni Manny Pacquiao 'yan, ang pondo no 9 billion pa lang. Sa bawat taon na ginagawa ng Diyos, sa bawat taon na inuurong ng Diyos, bawat taon silang humihingi ng pondo sa rackniting na yan. Diba? Walang katapusan. Parang alam nyo yung tulay, sa katulad kay Alan Cayetano, yung tulay na imbis na matapos na sinadyang hindi tapusin at putol, para kada taon may hihingiing pondo. So ganyan ang ginawa nila hanggang sa lumaki ang rackniting na yan. O, imong nawong 5, ang presyo 5, rackniting na yan. So ang nangyari mga kababayan, tumubo ng hanggang sa umabot ng 36 billion. Ngayon, kung sinungaling si Pacquiao, sabi ni Digong, bakit totoo? Ito yan na. Ito, mga kababayan. Rackniting binggit. Ito, mga kababayan, spilling ng binggit. Ganito ba? Ayan, ito, rackniting binggit. Nag-iikot ngayon sa Benguet ang presidential na si Senator Manny Pacquiao. Para sa detalye, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pagdalaw ni Senator Pacquiao dyan at ano ba ang pakay niya? Cheryl, sabi ni Senator Manny Pacquiao, ang main purpose niya kung bakit siya pumunta dito sa Benguet Province is para kumustahin lahat ng mga naapektuhan nitong bagyong Maring na nanalasa nga sa naturang probinsya. Isa sa mga kinaharap or kinausap rather ng senador ay yung pamilya. Kung naalala natin yung pamilya ng Bansa. The clarificatory question that you asked, I did not answer. To be bullied by Duterte administration. Ang tega Duterte administration. May mga observation din po or some of your critics are saying you're quiet when it comes to Duterte corruption. Specifically, isa po sa nabanggit dito ay yung rocknetting issue dito sa Benguet na ngayon daw po, when you're being very vocal about corruption, hindi nyo nababanggit yung mga nangyaring korupsyon nung nakaraang administrasyon. Ano po ang sagot nyo doon? Mabuti na lang, Tristan, nabanggit mo yan sa akin. Another kasinungalingan yan. No? Alam mo, as early as 2019, ni-raise ko na yan. And consistently, every time I do a presentation, I talk to people, I talk to groups, big groups. Laging kasama yung rocknetting na yun. Kaya With lang, names. Diba? Dito, tinanong siya nung reporter. Ilang beses na daw sinabi ni Magalong yung rackniting na yan. Bakit wala siyang pangalang binigkas? Bakit wala siyang naipakulong? Kaya ngayon, nasa pool at nasupalpal siya ni Yussi Claire Castro na napaka-epal na bakit daw napakatagal ng issue sa flood control, wala pa daw na patunayan. Siya nga, inamin niya mismo, napakatagal na niyang inisyo yan. Bakit kasi ayaw niyang pangalanan, no? Di ba? Tingnan niyo, tinanong siya ng reporter. Ayan, no? wala pa. Mahirap naman Di ba? Mahirap daw magbigay ng pangalan. Kita mo, alam mo palang may korupsyon, bakit ayaw mo pangalanan? Bakit? Dahil ba may mga madadamay o dahil ba naambagan ka? Ganun lang naman nagtatanong lang big groups. Laging kasama yung rocknetting na yun. Kaya With lang, names. wala pa. Mahirap naman magsalita ng names, di ba? Diba? Baka pwede akong kasuhan na lang, basta-basta. Diba? Mahirap daw magbigkas ng pangalan. Kasi baka daw makasuhan siya. Alam mo palang may korupsyon, tapos sabihin, hindi ka magbigkas ng pangalan. Kaninong project ba yan? Sabotable na yun eh. Pag sinabi mong may korupsyon sa rackniting, sino ba yan? Di ba si Eric Yap? Di ba si Pulong Duterte? So bakit ayaw mong bigkasin? So ano to? Boka lang. Pakilala. Bakit? Tatakbo sa mataas na posasyon? Tatakbo senador? Tatakbong congressman? Ganun ba? Kaya nag-iingay? Diba? Yun ang tanong kasi. Mga kababayan Alam mo pala na may korupsyon dyan sa rackniting. Bakit ayaw mong pangalanan? Diba? Mahirap magsalita. Kaya nga, but I never had. Mahirap magsalita pero daldal ka ng daldal na may korupsyon. So anong kwenta nung pagsasalita mong korupsyon na yan kung ayaw mo magsalita kung sino yung korap?
Oh, tapos ngayon pupunain mo yung investigasyon ni BBM. Nakita mo naman, nakukulong na. Yeah? Oh, sinong nakulong? Bong Revilla, Jinggoy, Marcoleta, sino pa? Yeah? Oh, susunod na si Cayetano dyan. Oh, dalawang Cayetano. Oh, nandiyan pa si Sara. Diba? Yan ang mahirap. Had the chance, never had the chance to investigate. Kasi mayor ako eh. Diba? Kung Ano daw, never have a chance to investigate kasi mayor siya. Eh, yun nga yun eh, mayor ka eh. Karapatan mo mag-imbestiga kasi mayor ka eh. Paanong never have a chance? Eh, mayor ka nga. Alkalde ka ng bayan na yan. Ng lungsod na yan. Yung syudad na yan. Eh, bakit wala kang chance? Aba? Paano yun? yan ako na meron lang akong chance na mag-investigate, sana, di ba? Ang hirap mag-imbestiga kung walang kooperasyon ang DPWH. Kasi sa kanila ka kukuha ng Ang hirap mag-imbestiga, walang kooperasyon ang DPWH. Eh, di ba lagi mong nakausap si BBM? Eh, di ba nga, sumisip-sip ka nga dun eh. Umiepal ka nga palagi eh. Ay, naku, kalosi. dokumento eh. Ayaw nila akong bigyan. So, natanggap ko yung report na yon, August 2023. I have still have a copy of that 17-page report. Diyan, yun na naging basis ko ngayon. Na sinabi na ang presyo ng bawat square meter niyan umakyat. Nag-umpisa yan sa 14, naging 18, hanggang umakyat yan ng 25,000 pesos. Starting 2020, o yung previous administration yon. I was very Previous administration. So bakit kay BBM mo isisisi? Bakit kay BBM nila isisi? Previous administration nga, o di ba? Nagbigkas na siya ha. Previous administration. So anong pinuputak ni Magalong? Alam na pala niya na previous administration, bakit kay BBM pa rin niya isisi? Eh di ba siya mismo admitted, siya mismo aminado, mahirap. Tapos ngayon madaliin niya si BBM? Oh. Alam mo naman palang mahirap eh. Ang tanong kasi diyan, sabi ni Trillanes, noong eleksyong nangangampanya si Trillanes, nag-usap sila. Pinaparti-partihan na daw yan. Isa daw si Pulong sa nakatanggap. Pero nung ibinulgara ni Trillanes, tikong bibig siya. So takot siya kay Pulong. Patay tayo dyan. vocal about it. Di ba? Tapos sa buong Cordillera, 46 billion pesos from 2017 to 2023. Oh. At ang binabanggit ko doon, during sa talks ko, di ba? Oh. Na 40%. 2017 hanggang 2023. Sino bang presidente noong 2017? Eh, di ba 2016 si Digong? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 6 years yung kay Digong, tapos kay PBBM, lahat halos kay Digong. No, 2023 lang kakaupo lang ni PBBM ng 22. So, more on lahat yung 4 years or 5 years kay Digong. Tapos sasabihin ng mga DDS, kasalanan ni BBM. Diba? Ayan tayo eh. Ang kinuha ng mga kumuha sila ng mga subcontractor pero totoo sila rin ang kontraktor. So napakalaki. Was I remiss? Hindi. Tuloy-tuloy. So hindi Diba? kayo nanahimik. Kaya hindi ako nanahimik. In fact, ngayon, nag-iimbestiga na ako. At nakausap ko yung mismo yung isang contractor doon. Ang sabi niya, sir, tatapatin kita. Yung buong rock netting dito sa Scanlon Road, malamang, sabi niya, substandard lahat yan. Kasi iisa lang ang binanggalingan ng supply. Ganon din sa ibang lugar. Yan naman pala eh. Bakit pupunain mo ngayon ng administrasyon? Ikaw na mismo nagsabi, mahirap. Diba? Came from him. Mahirap. Yun po yun. Mga kababayan, mahirap ba yan?